morning, everyone. So for now, I will introduce myself first before I delve into my discussion. First, my name is Andriano Rasuna, and now I will discuss about legal separation function of the family in the Philippines. So in the end of the lesson, students will be able to know the reasons for legal separation. Second one, learn the steps of the process and see the difference from annulment. And the third one, understand the function of legal separation and effects after separation. Legal separation, we all know that legal separation is a judicial process whereby a married couple obtains a third degree that legally recognize their separation. They are authorized to live apart, and also their property relations are adjusted accordingly based on the law, based on the legal separation that will be written through the sa nasabutan sa duha ka. So this is the grounds for legal separation. Why is legal separation happens? First, in the Article 55 of the Family Code, lest that is exclusive grounds for legal separation, at least one of the following ground must exist. So there are five possible thing that happen why legal separation is happen. First is repeated physical violence or grossly abusive conducted directed against the petitioner, a common child or a child of the petitioner. So ano nga kini na mahitabo nga violence sa kini during sa family if ever ang father ba or ang mother ang maghimo og violence na which is cause nga ang ilang relation sa kini ang ilang family is dili na okay and stable na. So if ever na kana magbalik-balik ang abuse, pwede ka maban sa legal separation. Second one is physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religious or political affiliation. The third one, attempt of one spouse to corrupt or induce the other spouse, a common child or a petitioner child to engage in prostitution or connivance in such corruption or inducement. So ini ang ang way nga di sila nainahitabo nga legal separation. Fourth one, final judgment sentencing one spouse to imprisonment of more than 6 years even if ever nga kini ang legal separation mahitabo, if ever nga kini ang walaon nila nagaping mahitabo nga kini ang imprisonment more than 6 years. So if ever kini ang wife or her husband ang kalima is drug addictions or habitual alcoholism or either spouse, so kana ang usog kayong inom, drug addiction or even kanang kini ang sigarilyo which is dili na tungod ana mo na ang dahilan nga dili na maka-sustain sa ilang family tungod sa ilahang mga addiction. That's why if ever five of this, if at least one of the following these grounds is exist or nahitabo, kini pwede ka mo maghimo or magban ka og legal separation. So the next one is step-by-step procedure. So unsa man nato pag kini ang pag-conduct or paghimo sa kini ang legal separation, no? It is, so let's listen. Okay, first, consultation with legal counsel. Kung kinsa man yung mga legal counsel, no? It is a crucial to seek advice from a qualified lawyer who is specialized in family law. So, mga lawyers, so magban kita advice or mag-consult kita sa kini ang mga expert nga mga lawyer. O kini ang nanagay kini ang isa pa ni kini ang mga lawyer nga kini ang dako na kaayo hanas about kung kini ang ani. And then the second one, drafting and filing of the petition. Magkuha ng petition. So during sa katuang abusive or katuang panghitabo sa family niyo nga dili na maayo, pwede na ka
kini ang maghimo og or mag-file of petition. So the 3 payment of filing fees and the keeping. Court fees must be paid to the appropriate office upon filing and the case is documented. So morning step-by-step procedure. Katulo na no? And then the fourth one is service of summons. Once the petition is filed, the court will issue summons to the respondent. So mo nang gingon na pasumuna na. So ini ang pasumuna na sa korte if ever nga ang respondent is ipadayon ba or dili. So 5 calling of period and preliminary conference. So by law the court must observe. So as 6 months so mo na to sumuno. Gipan nito sa ikaapat na step-by-step procedure. Ang ikaapat is depende sa imo kung ipadayon nimo. So ang ikalima mo to nga ang court nag-suggest or nag-ingon nga kini ang mag-observe sa og 6 months aron kung mahibalan bagyod kung kani ang behavior sa kini husband or wife kini ang nagpadayon o kini ang moora bagay gihapon consistent pagyapon ang iyang ibuhat nga dili maayo. So 6 trial proper. So kanang wala na gid nag-reconcile, so pwede na magkini ang kaso ipadayon which is ang legal separation pwede kini ipadayon. So in 7 promulgation of judgment. After the trial, the court issues a decision. So ang court nagyud depende sa kini ang sa evidence na makita or lagi evidence yung auto nga kini ang korte magkuha na og desisyon if ever ang legal separation ba sa duha ka parties is kini ang padayon or kini ang mahitabo. And then 8 registration of decree. If the decree becomes final and executory, the legal separation is recorded in the civil registry. So mo na sa final if ma-approve na or ma-desisyon na sa korte mo nag-ingon na if ever may tabo ng legal separation, ang legal separation between sa marriage or sa family or sa house sa kini ang husband and wife makakuha na ma-record na sa civil registry. So the next one na we tackled about step-by-step procedure. So let's tackle about key functions of legal separation. So unsa man yung mga functions during sa legal separation. So mamaning buhaton nato sa kini ang legal separation no. So after isa ka yung mga kini ang functions na kini ang both parties sa family is unsay kay buhaton nila mabuhat ka sakto mabuhat ka nila. Okay, first allows separation. So it permits spouses to live apart. So allows separation, pwede na sila makuan kini ang bulag, offering a solution for couples facing irreconcilable marital problems. So the second one, property division. So ang ilahang kini mga ari-arian kinahanglan gid nila nga bahinon og kini ang tarong with the help of the kini ang law. So the third one, financial support. So kini sa ilahang mga children na amang gid gihapoy kini ang mahitabo nga kini ang live apart bulag man pero ang ilahang financial support sa ilang children if ever nag-eskwela pa dili gid muwala kinahanglan gid gihapon ilang suportahan. So muna child custody, it addresses child custody and support arrangements. Kinahanglan gid gihapon nila nga kining suportahan. Kining child custody na bilong gyapon ang financial supportan. So the fifth one, legal recognition. It provides legal recognition of the separation, offering protection and relief to spouses facing violence, abandonment, or other marital problems. So, mo naman to no, if ever ang petitioner kay mo man na sila ang kini ang luoy gyud, kay mo nang naghimo sila petition kay ila if ever ang wife maghimo naghimo petition kay ang ilang husband nag-abuse ila. That's why kani ang na-relief sa kini ang wife kay naay kini ang basta ba ni offering protection if ever nga kini ang separation nila is may tabo na gyapoy kini ang protection na may tabo.
So the last one is preserves marital status. Unlike annulment, so annulment or divorce, legal separation does not dissolve the marriage, meaning the spouses remain legally and cannot remarry. So ang ilahang sa certificate of marriage, di gihapon na sila mawala. So unlike sa annulment, pwede sila sa Bisaya, mag-remarriage or mag-biniotro, pero ang legal separation, which is dili siya pwede. So after sa nahibala naman ito ang key functions sa legal separation. So after sa legal separations, mauto ang mga mahitabo, possible, mahitabo yun siya. So unsa kay effect sa legal separation no? Unsa kay mga effects sa legal separation? First is separation of property. Mo nang effect, so ang ilahang property itong una sa wife and husband as a family, ang ilang property bahin na. And then custody of children, na sila responsibility nga lagyo sila, o separation naman lagyo sila, walay communication, so maglisten na sila og support sa ilahang sa ilang children. And then support obligation, no? So naanagid sila yung mga obligation nga bisan lagyo sila kinahanglan gyud nila nga suportahan ang ilang children aron nga naghapon sila yung better future. So ang sa inheritance rights mogyapon kinahanglan gyapon nila nga ang mga ari-arian nila kinahanglan gyud naagyapon sila katungdanan nga with the help of law ang mabahin nila pagkaroon. So remarriage, because legal separation does not sever their marriage tie, neither spouse can remarry. So balik-balik lagi hapon ang effects and functions mao lang gihapon. So reconciliation under Article 66 of the Family Code, the spouses may reconcile at any time after the degree of legal separation has been issued. If ever nga both couple mag-agree nga mag-reconcile sila, anytime pwede nila magkabalik sila, mag-reconcile sila. So after nagyapon na sila with the help of the law ay hapon. And then what is the difference of legal separation and annulment? Okay, so sa continuation of marriage ban, legal separation, so ang ilang marriage remains valid lang gihapon. Dili sila pwede nga mag-minyo or mag-remarry or remarry. At then sa annulment, pwede sa sever once and decree becomes final, allowing the parties to remarry. So sa annulment, pwede na nga mag-remarry or mag-minyo. Pero sa legal separation is dili. And then the second one is the grounds. Sa legal separation, focus primarily on wrongdoing or fault by one spouse. So mauto na sa mga mali na binuhatan sa sa wife o sa husband mo na ang may hitabo ang legal separation. And then sa annulment, it revolves around legal or psychological incapacity issues that existed at the time of marriage. So ang nanay ang psychological issues na may tabo sa either wife or husband. And then the third one, effects on property relations. First is sa legal separation of property but not dissolution of the marriage. So, i-allow sila ang ilang property division is mahati kidiktaro, pero ang ilang marriage is panagihapon sa valid lang gihapon dili gihapon sila kinahanglan mag-remarry. I mean, di gihapon ang ilang certificate of marriage is valid lang gihapon. And then sa annulment, the marriage is wala na gyud, no? Gi-annul na gyud. And then let's proceed to what is the cultural context of legal separation? No? Okay? The Philippines is a predominantly Catholic country. So, Christians with halos. So,
sa Philippines gusto gid nila nga kini ang walay mahitabo nga divorce, annulment, so mo galing na sa to ang country karon wala gid nay mahitabo nga ing anak, ginapanigamutan gid which is nga nanikamo gyud nga kini ang sa ato ang culture is kinahanglan gyud nga pwede lang mabulag, mubalik, boss, kinahanglan gyud og unity and usa pa ni kinahanglan gyud nga mag-reconcile. And then sa focus on family, Filipino culture emphasizes family unity and legal separation is seen as a way to address marital problems while preserving the family unite to some extent. So, gi-preserve yun ang kini ang family. Kaya mostly good sa kini sa atong sa beliefs yun sa mga tao, if ever nga kini ang broken family gali kay nagbulang family o kinanglain nga family, walay unity sa usa ka family, sa sunod na pod lain ang kuan, lain ang ilang pananaw nga family. If ever nga kini ang bae kini ang ilang anak mag-proceed sa marriage, so naa gyud po'y possibility nga dili nila madayon kay sa family background sa anak di ay kini ang nagbulag ang family ana, what if kini ang daghan sila yung mga what if ever nga may tago po na sila, lumo po na ang tuto sa mga tao sa kaniyang sa Philippines. And then, even the complexity of legal separation proceeding, it is strongly recommended that anyone contemplating this path consult with an experienced family law practitioner. So, kinahanglan yun, if mag-proceed sa kini ang legal separation, kinahanglan yun, magpakonsulta sa ato ang kini ang experts nga mga lawyer aron nga ma-address ang inyong mga kini ang family issues within family issues and problems nga within sa kini ang sa pamilya nga sa family nga mga panghitabo. And then pamaagi pud ana nga kuan kini ang panghitabo sa with the help of the law ma-understand pod sa kini ang law kung unsa day ang angay nga buhaton aron nga kini ang naay proper solutions kung mahitabo during sa legal separations or nga mga kini ang problems sa inyong family. I hope you've learned something about my discussions or report. Thank you for listening.